Ang Camiguin, na pangalawa sa smallest province in the Philippines, ay kilala bilang island born of fire dahil sa mga nangyaring pagsabog ng mga bulkan na humubog sa lalawigan libo-libong taon na ang nakakaraan. Tahanan ito ng 7 bulkan sa Pilipinas at kilala din sa maraming bagay tulad ng taglay nitong natural beauty, cultural treasures at local delicacies. At kabilang nga sa top tourist attraction dito ay ang Sunken Cemetery, ang dating sementeryo na lumubog dahil sa malakas na pagsabog ng Mount Vulcan noong 1871. Kilala sa kanyang iconic landmark na malaking monumento ng krus sa gitna ng dagat na simbolo ng mayaman na kasaysayan ng lugar at mga tao dito. Ang natitirang tanda ng lumubog na sementeryo dahil ang ibang parte nito ay natabunan na ng mga corals. Kilala din itong sightseeing spot, snorkeling at diving spot. Sa di kalayuan dito at para sa mga mahilig sa hiking, isa sa pinakasikat na tourist spot dito ay ang The Walkway to the Old Volcano and Stations of the Cross, isang pilgrimage site na pinupuntahan tuwing mahal na araw na may kasamang nature at adventure trip para sa may mga gustong makita ang view mula sa tuktok ng bulkan. Isa din sa pinakadinadayo dito kung saan pwede kayong mag-explore at kumuha ng mga photo souvenirs ay ang Old Spanish Ruins o Guiob Church Ruins, isang makasaysayang labi ng simbahan na itinayo gamit ang mga corals noong 16th century na winasak ng pagsabog ng bulkan noong 1871. Isa pang popular na hiking destination dito ay ang Mount Hibok-Hibok, ang most active volcano sa Camiguin na kilala sa kanyang mapaghamon at mapangahas na mga trails papunta sa tuktok kung saan naghihintay sa inyo ang napakagandang panoramic view ng White Island, Bohol, Eastern Mindanao at Siquijor. Tanaw nyo rin mula dito ang crater ng bulkan. Pero take note, may kahirapan ang dadaanan ng mga hikers dito, kaya hindi ito angkop para sa mga beginners. Dagdag sa inyong nature trip ang Taguines Lagoon, isang man-made lagoon kung saan pwede kayong mag-chill, mag-swimming at mag-food trip sa mga handog nitong lasa ng authentic Filipino dishes at mga lutong pamana ng rehiyon. Para naman po sa may gustong magbawas ng stress, may mga sakit-sakit sa katawan at gustong ma-improve ang skin health, ang Ardent Hot Springs ang para sa inyo. Isa sa main highlight ng Camiguin na kilalang hot spring dahil sa kanyang crystal clear na tubig at taglay nitong healing properties na matatagpuan sa paanan ng Mount Hibok-Hibok. Para naman sa may mga gusto ng may healing properties pero ayaw ng mainit, mayroon din ditong Santo Niño Cold Spring na magpapalakas ng inyong immune system. Isang freshwater spring na nagmula sa Mount Mambahaw na naging paboritong puntahan na ng mga gustong magpalamig, mag-relax at mag-unwind lalo na sa panahon ng tag-init. Para naman sa mahilig sa falls at mag-trekking, mayroon din ditong Binangawan Falls, itinuturing na isang hidden gem ng Camiguin at kilala rin sa kanyang crystal clear na tubig. At gaya ng nabanggit na hidden gem, hindi ito ganun kadali marating, kaya mas maganda na may guide kayo papunta dito. Hindi man ganun kadali marating ang lugar, pero kung kayo ang tipong mahilig sa nature, sulit na sulit ito para sa inyo. Kung kayo naman ay tipong ayaw maglakad ng malayo, mayroon din ditong Tuwasan Falls na mas accessible at hindi required ang trekking. Sa parking area pa lang ay maririnig mo na ang bagsak ng tubig. Isang 20-meter high na waterfall na napapalibutan ng malalagong halaman na siguradong magugustuhan ng mga nature lovers. Ang Katibawasan Falls naman ay ang tallest waterfall sa Camiguin. Isang 17 meters high na waterfall na manliliit ka talaga sa sobrang taas. Ito ang pinaka-famous na waterfall sa Camiguin, hindi lang ng mga local, maging ng mga international tourists. Ang Mantigi naman ay ang Protected Marine Sanctuary na kilala sa kanyang pinong puting buhangin, malalagong puno, nagkalat na coral reefs, at malalaking sea turtles na malayang lumalangoy sa paligid ng isla. Ideal para sa mga mahihilig sa snorkeling, diving, at mag-chill sa tabi ng dagat. At ang famous, must-visit tourist destination
na hindi makukumpleto ang bisita nyo sa Camiguin kung hindi nyo ito mapupuntahan ay ang White Island. Sa katunayan, isa ito sa pinaka-binabalik-balikan ng mga turista dito. Isang sandbar na kilala sa kanyang naiibang kinis at pino na puting buhangin na may napakagandang view ng Camiguin kung saan pwede kayong mag-swimming, snorkeling o mag-chill lang habang pinapanood ang sunrise o sunset. Kabilang naman sa mga local dishes na dapat matikman nyo dito ay ang sorol, isang spicy dish na gawa sa native na manok, gata ng niyog at mga pampalasa. Ang lechon de Camiguin na madalas itinuturing na isa sa best lechon in the Philippines. Ang pastel de Camiguin na isang tinapay na pinalamanan ng yema, di naman kaya ube, makapuno at iba pang flavored fillings. Ang kiping na isang crispy wafer na gawa sa ginadgad na kasaba na nilalagyan ng latik sa ibabaw. At ang lansones ice cream na gawa sa kung saan sikat ang Camiguin sa pagkakaroon ng pinakamatamis na lansones sa Pilipinas. Ang Boracay ay ang maliit na isla sa Visayas region na madalas na pinupuri bilang isa sa mga top islands in the Philippines at isa sa world's top destination kung relaxation ang pag-uusapan dahil sa kanyang pinaghalong natural beauty, thrilling activities at masasarap na local dishes. Bantugan sa kanyang white sand beaches, crystal clear waters at nakakamanghang view ng sunset. Kilala bilang Island of Paradise at Island that never sleeps dahil sa buhay na nightlife dito. Kabilang sa top tourist destination dito ay ang Crystal Coves, kilalang day trip destination na beach resort na malapit sa Boracay kung saan pwede kayong mag-snorkeling, trekking, cave exploration, sunbathing at mag-kayak. Ang Ariel's Point naman ay isa ring popular na day trip destination kung saan pwede kayong mag-cliff diving, snorkeling, kayaking at paddleboarding. Ang Mount Luho, ang highest point ng Boracay Island na maghahandog sa inyo ng 360-degree views ng Boracay Island. Dito pwede kayong mag-hiking, ziplining at bumisita sa kanilang maliit na zoo. Ang Cujos Keyhole na isang natural rock formation sa Boracay kung saan pwede kayong mag-enjoy sa natural na ganda ng lugar at gawing backdrop para sa inyong photo souvenirs. Ang Bat Cave na isang natural cave na popular na spot para sa ecotourism at adventure, kilalang tahanan ng iba't ibang uri ng paniki kung saan pwede kayong mag-explore at mag-observe sa mga paniki sa kanilang natural habitat. Ang Ilig-Iligan Beach na isang liblib na beach na kilala sa kanyang peaceful atmosphere, clear waters at white sand, kung saan pwede kayong mag-swimming, snorkeling at scuba diving. Isang popular na lugar para sa mga ayaw ng masyadong crowded na lugar para mas makapag-relax at mag-enjoy. Kabilang din sa less crowded na beach dito ay ang Diniwid Beach, kung saan pwede kayong mag-swimming, snorkeling, mag-sunbathing o mag-enjoy lang sa natural beauty ng lugar. Ang Bulabog Beach naman ay ang kilalang adventure sports capital ng Boracay at isa sa most famous water sports center in Asia. Sikat na top destination para sa water sports tulad ng windsurfing, kitesurfing, parasailing at funboarding. Ang Puka Shell naman ay ang second largest beach sa Boracay, nakilala sa kanyang white sand na may nakakalat ng mga seashells, natural beauty at maberdeng asul na tubig. Kumpara sa White Beach, hindi ito masyadong crowded na lugar kaya mas tahimik ang lugar na ito para sa mga may gusto ng peaceful relaxation. Pwede kayo mag-sunbathing, swimming, snorkeling, kayaking, volleyball at sunset viewing. Ang White Beach naman nakilala sa kanyang pinong puting buhangin, maberdeng asul na tubig at nakakamanghang sunset view, kabilang sa hanay ng mga best beaches in the world kung saan pwede kayo mag-swimming, snorkeling, scuba diving, helmet diving, jet skiing, kayaking, flying fish rides, parasailing, banana boat rides at paddleboarding. At bukod sa water sports at beach sports, kilala din ng White Beach sa kanyang buhay na nightlife na hatid ng mga pubs, clubs at bars dito. Pwede nyo rin isama sa backdrop ng mga photo souvenirs
ang iconic rock formation na may estatwa ni Virgin Mary na kung tawagin ay Willis Rock. Ang Boracay ay mayroon ding helicopter tour para sa mga may gustong makita ang nakakamanghang view ng Boracay mula sa taas, at sunset cruise naman para sa mga may gustong mag-relax sa yate habang nag-e-enjoy sa mga cocktails at nakakamanghang view ng sunset. Kabilang naman sa dapat yung matikman na local dishes dito ay ang kanilang kinilaw na gawa sa marinated sa suka na isda o seafood na may halong mga pampalasa, ang kanilang classic Filipino dish na adobo, ang balut para sa mga malalakas ang loob, ang chori burger na gawa sa chorizo patty sa halip na beef patty, ang calamansi muffins na madalas na pinang-aalmusal dito, ang kanilang buko pie na naging paborito na ng mga local at ng mga international tourist dito, at syempre ang kanilang mango float para sa inyong panghimagas. Ang Bohol, na kilala din bilang Heart of the Visayas, ay ang Asia's rising tourist destination dahil sa malawak na hanay ng mga attraction ng pinagsamang natural beauty, adventure, culture, at history para sa mga nature lovers, history enthusiasts, adventure seekers, at mga eco-tourists. Kabilang sa mga historical sites dito ay ang Blood Compact Shrine. Ang Blood Compact o sandugo na nangyari noong March 16, 1565 sa pagitan ni Dato si Catuna at ng Spanish explorer na si Miguel Lopez de Legazpi, simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan na nagmarka ng mahalagang sandali sa nakaraang panahon ng kolonyal ng bansa. Ang mga makasaysayang simbahan dito tulad ng Baclayan Church na kilala din sa tawag na Church of Immaculate Conception, ang second oldest stone church in the Philippines na kumpletong naitayo noong 1727 at idiniklara bilang National Cultural Treasure at National Historic Landmark. Ang St. Peter the Apostle Parish Church na kilala din sa tawag na Lobok Church na kumpletong naitayo noong 1734, kabilang din sa National Cultural Treasure at National Historical Landmark. Ang Our Lady of the Assumption Church na kilala din sa tawag na Taoist Church, isang neo-classical architecture na itinayo pa noong 1697, kabilang sa National Historic Landmark na may mapaghimalang balon sa loob na pinaniniwalaang nakakapagpagaling. Para naman sa mga nature lovers na gusto ng mga photos na may background ng nature, ang Bilar Man-made forest ang hindi nyo dapat palagpasin. Isang 2 km stretch ng mahogany trees kung saan pwede nyo ma-enjoy ang tanawin habang nagdadrive papunta sa Chocolate Hills o kaya naman ay mag-stop over at maglakad-lakad muna sa napakagandang tourist spot ng Bohol. Sa mga may gusto naman ng forest trekking, isa sa pinakabinibisita dito at patok para sa mga gustong maglakad-lakad na nature lover, ang Philippine Tarsier Sanctuary, ang tahanan ng pangalawa sa smallest primate in the world. Dagdag sa inyong nature trip, ang Fascination Farm, isang malawak na farm ng dragon fruits kung saan pwede kayong mamitas habang nag-e-enjoy sa napakagandang view at experience. Pagkatapos nito ay pwede kayong magpalamig at tikman ang kanilang dragon fruit ice cream. Kabilang naman sa pinakasikat na tourist spot dito ay ang Alicia Panoramic Park, kung saan pwede kayong mag-hiking, camping, stargazing at sunrise viewing sa napakagandang view ng mountaintop ng Panoramic Park. Kabilang din sa may magandang panoramic view dito na may pinaghalong nature at architecture ay ang Sikatuna's Mirror of the World, isang garden theme park na kilala sa kanilang mga replika ng mga sikat na landmark mula sa iba't ibang bansa tulad ng Statue of Liberty, Christ the Redeemer, the Merlion, at Eiffel Tower. Mayroon din ditong colorful light display tuwing gabi na perfect spot para sa pamilya, magkasintahan o mag-asawa, magkakaibigan, at kahit sa mga solo travelers. Mas maganda kung gagawi kayo dito ng late na ng hapon para ma-enjoy nyo ang park sa araw at gabi at makita nyo rin ang sunset view mula sa balcony ng Acropolis. Isa pang day-to-night nature trip dito ay ang Abatan River, isa sa most diverse mangrove forest in the Philippines, kung saan pwede kayong magkayak o sumakay sa traditional boat na tinatawag nilang bandong at mag-enjoy kasama ang nature. Pwede nyo rin may experience dito ang tila isang magical na nature trip, ang Firefly Tour
kung saan kilala din ang Abatan River sa pagkakaroon nito ng libu-libong alitaptap, kabilang ang mga bihirang uri at tubo sa Pilipinas na alitaptap. Isa din sa pinakadinadayo na attraction sa Bohol at ang dapat nyo rin ma-experience ay ang Lobok River Cruise, kung saan mai-enjoy nyo na ang nagagandahang view sakay sa kanilang floating restaurants na may buffet ng kanilang mga local dishes na may kasamang local entertainment ng mga local singers at dancers na nagpe-perform ng kanilang traditional Philippine culture. Para naman sa mga mahilig sa nature trip at adventure, bago subukan ang Lobok River Cruise, pwede kayong magawi sa napakagandang view ng Lobok Ecotourism Adventure Park, kung saan pwede kayong mag-bamboo rafting sa Lobok River, mag-hiking, cable car riding, o kaya naman ay ziplining. At ang hindi nyo dapat palagpasin ay ang main tourist spot ng Bohol at iconic symbol ng Bohol na Chocolate Hills. Isang naiibang geological formations na may bilang ng mahigit 1,200 na mga burol na may 30 to 50 meters ang taas at may 120 meters na pinakamataas sa 50 square kilometers ng lupain sa Bohol na nagkukulay brown tuwing dry season, kaya nagmumukha itong mga hilera ng mga chocolate. Kung gusto nyo naman masubukan ang bicycle zipline sa may malawak na view ng Chocolate Hills, gawi kayo sa Chocolate Hills Adventure Park. Mayroon din ditong wave runner zipline. Pwede din kayong mag-biking, horseback riding, hiking, ATV riding, camping at marami pang iba. Para naman sa mahilig sa mountain biking o kahit kayo yung tipong gustong matutong magbike, ang Countryside Mountain Bike Tour ang para sa inyo. Magagawa nyo na ang hilig nyo o ang gusto nyong gawin, mai-enjoy nyo pa ang natural na ganda ng lugar, pati na rin ang kultura ng mga lokal dito. Para naman sa mga ultimate thrill seekers, ang Danao Adventure Park ang isa sa must-visit destination sa Bohol. Matatagpuan din dito ang isa sa longest ziplines in the Philippines. Pwede din kayo dito mag-bungee jumping, route climbing, cliff rappelling, mag-paramotor at marami pang iba. Para naman sa mahihilig sa waterfalls, mayroon din ditong Mag-Aso Falls, Twin Falls, Kamugaw Falls, at Kawasan Falls. Kabilang naman sa top destination ng mga mahihilig sa island hopping, diving, snorkeling, at sunbathing ang Pamilacan Island, Virgin Island, ang Balikasag Island, at Panglao Island. Kabilang naman sa mga best delicacies at unique flavors ng Bohol na dapat niyong matikman dito ay ang halang-halang, isang spicy dish na gawa sa ginataang manok o di naman kaya ay baboy na may papaya, dahon ng sili at mga pampalasa. Ang humbang langka na isang traditional dish ng Bohol na gawa sa murang langka na nilaga sa gata ng niyog at mga pampalasa. Ang native fried chicken na highly recommended ng mga lokal dito. Ang pansit bami na pinaghalong kanton at sotanghon noodles. Ang takla in gata na isang traditional dish na gawa sa freshwater shrimp o ulam na niluto sa gata ng niyog at mga pampalasa. Ang kalamay na gawa sa malagkit na bigas, coconut milk at brown sugar na madalas makikita sa pasalubong shops sa Bohol. Ang chorizo de Bohol na isang traditional Filipino sausage ng Bohol. Ang sikat na snack ng Bohol na peanut kisses, nakahugis ng iconic Chocolate Hills na cookies at ang kanilang organic ice cream na may iba't ibang flavor tulad ng chocolate, vanilla, durian, malunggay, pandan, dragon fruit at marami pang iba, gawa sa organic ingredients na perfect sa mga may dietary restrictions at sa mga may gusto ng healthier options. Ang Cebu, na kilalang oldest city of the Philippines at Queen City of the South, ay isang nakakabighaning destinasyon ng pinaghalong yaman sa cultural history at natural beauty, kaya naging must-visit place hindi lang ng mga lokal, maging ng mga international travelers. Tulad na lamang ng isa sa pinakasikat sa mga historical landmarks dito, ang Magellan's Cross.
Itinayo noong April 21, 1521 ng mga Spanish explorers bilang tanda ng pagdating ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas at simbolo ng simula ng pag-iral ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang Fort San Pedro na isang historical park na triangular military defense structure na itinayo ng mga Kastila noong 1738, ang oldest at smallest fort sa Pilipinas. Kalapit nito ang Cebu Heritage Monument na naglalarawan ng most historical events sa Cebu. Kalapit din dito ang Yap Santiago Ancestral House, isa sa mga oldest homes in the Philippines at pinaniniwalaang oldest Chinese house sa labas ng China na ipinatayo ni Don Juan Yap sa pagitan ng taon ng 1675 at 1700. Kalapit lang din dito ang Museo de Sugbo na itinayo noong 1871 bilang Karsel de Cebu o ang Provincial Jail. Nagsilbing kulungan hindi lang ng mga nahatulang kriminal maging ng mga nabihag ng mga katipunero. Ang Casa Gorordo Museum na itinayo noong 1850s at naging tahanan ng pinakaunang obispo ng Cebu. Ang Mactan Shrine na itinayo para sa paggunita ng First Battle in the Philippines at pagpaparangal kay Datu Lapu-Lapu para sa pagtatanggol sa Cebu mula sa mananakop ng mga Espanyol sa pamumuno ni Ferdinand Magellan. Para naman sa may gusto ng soul searching na may kasamang sightseeing, ang Taoist Temple naman ang para sa inyo, isang worship place ng Taoism, ang ancient Chinese philosophy at religion na nag-o-offer ng spiritual rituals at nakakamanghang arkitektura, hindi lang para sa mga Taoist kundi para rin sa mga spiritual seeker o kaya ay sa mga curious traveler. Ang Temple of Leia na madalas ikinukumpara sa Taj Mahal, isang Roman-style temple na ipinatayo bilang simbolo ng walang hanggang pagmamahal ni Teodorico Soriano Adarna sa namayapa nitong asawa na si Leia Villa Albino Adarna, ang lolo at lola ng kilalang artista na si Ellen Adarna. Binansagan na Taj Mahal of Cebu na may mga impressive statues, chambers, museum at art gallery. Ang oldest Roman Catholic Church in the Philippines at itinuturing na head of all churches in the Philippines ang Basilica del Santo Niño na isa sa most popular pilgrimage site in the Philippines. Itinayo noong 1739 hanggang 1740 sa pinaniniwalaang mismong lugar kung saan natagpuan ang imahe ng Santo Niño de Cebu sa panahon ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi na isang Spanish conqueror at ang first Governor General of the Philippines. Isa pang dinadayong pilgrimage site dito ay ang Simala Shrine na kilala din sa tawag na Monastery of Holy Eucharist, isang malakastilyong simbahan na may napakagandang view. Itinayo noong 1998 bilang handog kay Blessed Virgin Mary bilang kanilang patron. Pero take note, isa itong sagradong lugar kaya natural lang na may proper dress code. Para naman sa mga nature lover at mahilig sa hiking, kabilang sa pinakapopular na pinupuntahan dito ay ang highest point ng Cebu Island, ang Osmeña Peak, Bantugan sa kanyang 360-degree na panoramic view at vantage point ng nakakahangang sunrise at sunset. Ang Sirao Garden, nakilala din bilang Little Amsterdam ng Cebu, isang flower farm na popular spot para sa photography dahil sa taglay nitong napakagandang view. Isa pang dinadayo dito ng mga mahilig sa photography ay ang 10,000 Roses of Cebu, isang garden cafe na bantugan sa kanyang 10,000 LED-powered white roses na nagbibigay ng magical atmosphere sa gabi. Ideal spot para sa mga magkasintahan at para sa mga asawa nyo. Naging popular location din ito para sa prenup at wedding photoshoots. Para naman sa mga nature lover at mahilig sa thrilling adventure, ang Kawasan Falls ang isa sa pinaka-dinadayo dito kung saan pwede kayong mag-swimming, cliff jumping, canyoneering at mag-explore sa mga kuweba dito. Ang Tumalog Falls naman ay bantugan din sa kanyang maberding asul na kulay ng tubig at malakurtinang waterfall at itinuturing na isa sa most beautiful waterfalls in the Philippines. Kalapit naman ito ay ang popular spot sa Cebu at top destination ng mga adventure seekers at nature lovers, ang Oslob Whale Sharks.
Dito, pwede nyo panoorin ang mga whale shark o butanding, o kaya naman ay mag-swimming, mag-diving o snorkeling kasama ang mga harmless na butanding. Kabilang din sa popular destination para sa snorkeling, diving at mahihilig sa sandbar ang Sumilon Island, isang marine sanctuary na kilala sa kanyang crystal clear water at pristine beaches at ang first marine protected area in the Philippines mula pa noong 1974. Ang Virgin Island naman ay kilala sa kanyang powdery white sand beaches at crystal clear water na may peaceful atmosphere na perfect para mag-relax, mag-unwind at water activities. Kaya naman naaakit dito hindi lang ang mga local tourists maging ang mga international tourists. Ang Malapascua Island naman ay ang top diving destination sa Cebu. Kilala sa kanyang malinis na long white sand beaches, world-class diving destination at underwater scenery ng mga nagkagandahang corals at rock formations. Dagdag pa dito, pwede kayong mag-diving kasama ang mga treasure sharks. Perfect para sa mga divers, underwater photographers o sino mang may gusto ng bagong karanasan. Kabilang naman sa dapat yung masubukan ng mga pinagmamalaking pagkain dito ay ang ginabot, isang deep-fried na bituka ng baboy na madalas isinasawsaw sa suka. Madalas din ipinaparis ito sa isa sa Cebuano specialty na puso, isang kanin na binalot sa dahon ng niyog na madalas din na isinasawsaw sa tuslog buwa na gawa sa ginisang atay at utak ng baboy. Ang danggit na isang dried fish na madalas isinasawsaw din sa suka, chorizo de Cebu na isang sweet and spicy pork sausage, ang dried mangoes na perfect para sa on-the-go treats, ang mango pansit canton na isang naiibang traditional pansit canton ng Cebu, ang balbakwa na gawa sa karne ng baka at mga bahaging mayaman sa collagen tulad ng buntot, balat, mga kasukasuan, kasama din ng iba't ibang pampalasa, ang sutukil na isang local dish ng pinagsama na tatlong paraan ng pagluluto, ang su para sa sugba o inihaw sa Tagalog, to para sa tula na ibig sabihin ay nilaga, at kil naman para sa kilaw o kinilaw. Ang humba na isang pork dish na maihahalin tulad sa adobo na may tamis. At syempre, ang may malutong na balat at may malinamnam at malambot na laman, ang sikat na lechon ng Cebu. Ang Vigan naman na capital city ng Ilocos Sur ay ang tourist destination na may perfect blend ng history, culture, at natural beauty, kaya naging must visit ito ng mga mahihilig mag-travel na interesado sa mga pamana ng mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Isang historical gem na kilala sa kanilang well-preserved na Spanish colonial architecture, na kapag nagawi ka dito ay para ka na ring nagbalik sa panahon ng Spanish era. Kabilang ito sa 6 na UNESCO World Heritage Site sa Pilipinas at kabilang sa New 7 Wonder Cities. At kabilang nga sa top tourist attractions dito ay ang Vigan Cathedral, na kilala ding Metropolitan Cathedral of the Conversion of St. Paul, isang Baroque-style Catholic church na itinayo noon pang 1800s na may makasaysayang kabuluhan at napakagandang arkitektura. Ang Padre Burgos House, na kilala din sa tawag na Bahay na Bato, ay isang historical museum kung saan makikita nyo ang mga Ilocano artifacts at relics ng Spanish colonial era na itayo noon pang 1788 at itinuturing na napaka-makasaysayang gusali dahil dito lang naman nanirahan noon ang isa sa 3 paring martir ng Gumborsa, si Padre Jose Burgos. Ang Siquia Mansion Museum naman ay isang 19th century stone mansion na magpapakita sa inyo ng klase ng masaganang lifestyle ang mayroon ng mayamang pamilya sa Vigan noong unang panahon. Para naman sa may best view ng Vigan, ang Bantay Bell Tower ang dapat bisitahin. Itinayo noong 1591 hanggang 1592 at nagsilbing watchtower sa panahon ng mga Kastila at World War II. Para makita ang mga paparating na kalaban, isang makasaysayang estruktura na kilala din sa pagkakaroon ng napakagandang panoramic view. Pwede nyo rin subukan ang unique cultural experience sa Pagburnayan Jar Factory sa kanilang traditional process ng pottery making.
Pwede din kayong maglakad-lakad sa Plaza Salcedo na isang public park na kilala sa kanilang dancing fountain na mapapanood nyo sa gabi at ang lugar kung saan binitay ang revolusyonaryo na si Gabriela Silang. Walking distance lang mula sa Plaza Salcedo, matatagpuan naman ang plaza na isinunod sa pangalan ni Padre Jose Burgos. Dito pwede kayong maglakad-lakad at mag-food trip. Ang Baluarte Resort and Mini Zoo naman ay isang 100 hectares wildlife sanctuary ng pagmamay-ari ng politician na si Chavit Singson. Sa loob nito, matatagpuan din ang museum ng mga preserved animals. Isa pang museum na dinadayo dito ay ang Crisologo Museum, dating tahanan ng politician na si Floro Crisologo na dating sundalo na naging congressman. Nakadisplay dito ang mga memorabilia at mga antik na mula pa sa pamilya Crisologo na masidhing nagpapaalala at sumasalamin sa kanilang naging kontribusyon at ng trahedyang pagkamatay ni Floro Crisologo. Ang Kalye Crisologo naman ang pinakasikat na tourist attraction dito sa Vigan, isang cobblestone street na may mga hanay ng Spanish era na mga bahay. Sa araw, isa itong busy commercial district kung saan makakabili kayo ng mga quality antiques, furniture, jewelry pieces at marami pang iba. Sa gabi naman ay nagiging dining strip para sa mga mahilig mag-food trip. Pwede rin kayong mag-ikot-ikot sakay ng kalesa at dahil sa kalesa lang din ang allowed na vehicle dito. Kabilang din sa dinadayo ditong kainan ay ang Hidden Garden, kilala sa kanilang peaceful ambience, magandang garden at restaurant ng mga Ilocano dishes. At kabilang naman sa mga delicacies na dapat matikman nyo dito ay ang pakbet, pinapaitan, isang exotic goat dish na hinaluan ng abdo bilang pampalasa, sinanglaw, isang breakfast soup na may sangkap ng dugo ng baka, balat ng baka, laman loob ng baka na may kasama din na abdo at kamyas bilang pampalasa, ang bagnet na gawa sa pinakuluan, pinatuyo at deep-fried na pork belly na kinilalang delicacy symbol sa rehiyon. Okoy Tiyosco na isang sikat na deep-fried crunchy snack ng Ilocos region na may sangkap ng mga gulay, hipon at buttered na glutinous rice. Pwedeng isasaw sa suka at papakin at pwede ring ipares sa kanin. Ang puki-puki na isang scrambled eggs na mainihaw na talong, sibuyas at kamatis. Longganisang Iloco, ang kanilang sariling traditional version na tinatawag din na vegan longganisa. Pipian na isang sinabawang manok na may halo ng kiniling na bigas, atsuete at iba pang pampalasa. Ang vegan empanada naman ay ang street food na dapat matikman sa vegan. Pinalamanan ng gulay, itlog at skinless vegan longganisa at madalas na isinasawsaw sa suka. At ang royal bibingka, ang vegan version ng Filipino rice cake na gawa sa giniling na malakit na bigas, gata ng niyog, itlog, cheese at butter. Ang Tagaytay ay ang sikat na tourist destination sa Pilipinas. Bantugan bilang pangalawang summer capital of the Philippines dahil sa malamig na klima. Isa sa most visited location sa South dahil sa klima at ng napakagandang view ng Taal Lake at Taal Volcano. At nabansagan din itong the city for all occasions. Dahil dito, pwede kayong mag-celebrate ng Christmas, New Year, Valentine's Day, Easter, Mother's Day, Father's Day, get-together ng mga kaibigan o mahal sa buhay, at anniversary. At kabila nga, sa pinaka-pinupuntahang location dito ay ang Tagaytay Picnic Grove, isang maaliwalas at nakakawiling attraction sa Tagaytay kung saan pwede nyo ma-enjoy ang nature at activities tulad ng horseback riding, short eco-trail trek, zipline rides, at picnic sa harap ng napakagandang view ng Taal Lake at Taal Volcano. Isa pang tourist location ng Tagaytay na may panoramic view ng Taal at ng syudad ay ang People's Park in the Sky na nakilala din sa tawag na Palace in the Sky, isang historic urban park na matatagpuan sa highest point ng Tagaytay City. Itinayo sa panahon ni President Ferdinand Marcos para sana sa state visit ng nooy US President
na si Ronald Reagan. Pero nang hindi natuloy ng US President ang pagbisita, nahinto ang paggawa nito at di na natapos. At kalaunan ay ginawang public park sa panahon ni President Cory Aquino. Para naman sa mahihilig sa rides, tampok dito ang isang amusement park na kilala sa pagkakaroon ng isa sa tallest Ferris wheel sa Pilipinas, ang Sky Ranch. Isa sa pinaka-pinupuntahang location sa Tagaytay na may panoramic view din ng Tagaytay City, Taal Lake at Taal Volcano. Para naman sa nature lovers, isa sa pinaka-pinupuntahan dito ay ang Crosswind, tinagurian na Switzerland of the Philippines, na may backdrop ng mga magagandang bahay, gardens at pine trees. Pero paalala lang, masyadong malawak ang Crosswind para maglakad-lakad. Private vehicle lang din ang nakakapasok dito. May entrance fee na 1,000 per vehicle, na 300 pesos para sa parking fee, at yung 700 pesos naman ay para sa voucher na consumable naman sa kahit saang kainan sa loob. Para naman sa may mga gustong mag-unwind at peaceful farm retreat, ang SBD Laudato Si Farm ang para sa inyo. Isang farm na matatagpuan sa loob ng SBD Seminary para sa may mga gusto na mag-meditate at mag-relax. Tampok din dito ang farm-to-table dining at Lenten activities tuwing mahal na araw. Kalapit ng SBD Farm ang Pink Sisters Chapel and Convent na madalas na destinasyon para sa pagninilay-nilay tuwing Holy Week at simbang gabi naman tuwing Christmas season. Madalas din itong binibisita ng mga nagagawi sa Tagaytay para humiling ng dasal sa mga madre na nag-o-offer ng dasal 24 hours a day. May mga mabibili din ditong yummy treats na gawa mismo ng mga Pink Sisters na siguradong mai-enjoy nyo na. Makakatulong pa kayo sa pagsuporta financially sa mga Pink Sisters. Dinadayo din sa Tagaytay ang Paradiso, isang theme park ng pinaghalong zoo, flower garden at farm animals na ideal para sa family bonding. Kung gusto nyo naman ng relaxing place with a view, ang La Very Olds Mountain View Garden ang para sa inyo. Isang perfect blend ng relaxation at nature. Nakilala din sa kanilang Kawa Hot Bath na ideal para sa we time, us time, o kahit pa me time. Para naman sa mahihilig sa food trip, ang Mahogany Beef Market and Pulaluhan ang para sa inyo. Tampok dito ang mga local delicacies, handicrafts, pero ang pinakasikat talaga at pinakadinadayo dito ay ang kanilang local delicacy na bulalo. Bukod sa bulalo, kabilang sa mga local delicacies na dapat nyong masubukan kapag nagawi kayo dito ay ang kanilang buko pie, pineapple pie, tarts, at ang tawilis na isang freshwater sardine mula sa Taal Lake na madalas piniprito at ipinapari sa gulay at kanin. Ang Baguio ay kilala bilang tahanan ng tropical pine forest, kaya binansagan bilang City of Pines at summer capital of the Philippines dahil sa malamig na klima dito, at kilala din sa pagkakaroon ng maraming tourist attraction. Tulad na lang ng isa sa pinakakilalang landmark ng Baguio City na may taas na 40 feet na Lion's Head sa Cannon Road. Itinayo noon pang late 1960s at ang sinasabing hindi makukumpleto ang Baguio trip nyo kung wala kayong souvenir photo ng sikat na landmark na ito. Ang Mines View Park naman ay kilala sa pagkakaroon ng magandang panoramic view ng Cordillera region kung saan pwede kayong mag-relax, mag-stroll, pwede din kayo mag-dress up dito ng traditional na Ifugao na damit tulad ng bahag, vest at headdress at magpa-picture. Pwede din kayo magpa-picture sa perfect backdrop ng memorable photo at mag-sightseeing sa isa sa pinaka-iconic na historical landmark ng Baguio na kung tawagin ay The Mansion. Itinayo noon pang 1908 at kasalukuyang nagsisilbi bilang official summer residence of the President of the Philippines. Kalapit naman ng Mansion House ay ang Wright Park,
para sa may mga gusto ng horseback riding, souvenir shops at mahilig sa nature. Pwede nyo din akyatin ang mataas na hagdan dito at maglakad-lakad papunta sa 100-meter long ng Pool of Pines. Isa pa sa mga historical place na dapat mapuntahan dito para sa mahilig sa nature, adventure at mag-relax ay ang Camp Chanhae. Mayroon ditong picnic grounds para sa mga may gustong mag-picnic, mag-sightseeing at matuto sa historical core ng Camp Chanhae, kung saan matatagpuan ang Bell House, ang Bell Amphitheater, ang Secret Garden, at ang Cemetery of Negativism, isang kakaibang attraction na sinadya para maging libingan ng mga negative thoughts. Mayroon din ditong golf course, butterfly sanctuary, yellow trail, walking and hiking trails, eco-adventure trail, at ang treetop adventure kung saan pwede mong subukan ang mga exciting rides tulad ng Superman Ride, Silver Surfer, at ang tree drop. Nagiging sikat na destinasyon naman sa City of Pines ang binansagan na Little Kyoto, Japan ng Baguio na Bamboo Sanctuary sa loob ng St. Francis Xavier Seminary, isang natural attraction ng Bamboo Eco Park na may mahigit 100 na uri ng bamboo species. At ang kagandahan pa dito ay walang entrance fee. Libre niyong mararanasan ang Japan vibes, mag-sightseeing at picture taking. Para naman sa mahihilig sa nature at history, ang Tamawan Village ang isa sa gugustuhin niyong mapuntahan. Isang replika ng Igorot Village kung saan pwedeng matutunan ang history at kultura ng tribo. Matatagpuan din dito ang mga artworks ng mga local artists dito at ang traditional tribal dance ng mga Igorot kung saan pwede niyong sabayan at magpa-picture. Kalapit ng Tamawan Village ay ang bagong attraction na Igorot Stone Kingdom, isang man-made park na kilala sa ancient stone structures na nagpapakita ng creativity at rock-laying skills at culture ng mga Igorot people. Kabilang sa pinaka-pinupuntahang tourist attraction dito ay ang Burnham Park, isang open green park na itinuturing na mother of all park ng Baguio, na may mga kumpol ng iba't ibang attraction tulad ng children's playground, athletic bowl, Burnham Lagoon kung saan pwede kang mag-rent ng bangka, Igorot Garden, Japanese Peace Tower, Melvin Jones Grandstand, Orchidarium, Picnic Grove, Pine Trees of the World, Rose Garden, Skating Rink, at Sunshine Park. Para naman sa mahihilig sa ghost hunting at gusto ng syudad na may mga haunted places at may mga kwentong nakakatakot, marami din dito sa Baguio. Kilala din ang City of Pines sa thrilling adventures at chilling supernatural stories. Kabilang sa mga dinadayong haunted places dito ay ang La Peral Mansion. Teachers Camp, Lawakan Road, Japanese Tunnel, at ang pinakakinatatakutan sa lahat, ang Diplomat Hotel. Siyempre hindi kumpleto ang Baguio trip nyo kung hindi nyo ma-experience ang local culture ng Baguio Night Market. Kilala sa tawag na Harrison Road Night Market na bantugan sa mga murang bilihin. Pwede din kayong mag-food trip sa dami ng mabibiling pagkain, mamili ng mga souvenir at pasalubong sa pag-uwi. Kung food trip at pasalubong ang pag-uusapan, syempre dapat subukan nyo na rin ang mga local dishes at delicacies ng Baguio. Tulad ng strawberry sinigang na may main ingredients ng pork belly o di naman kaya ay seafood, sampalok, gulay at mga slice ng strawberry. Ang kinunday na isang traditional Ibaloy cuisine na gawa sa smoked meat. Ang kiniing at etag na parehong preserved na dried meat. Ang peanut brittle
ubi jam, strawberry taho, at ang strawberry wine at craft beer. Ang Siargao ay isa sa pinakasikat na tourist destination sa Pilipinas. Kilala bilang isang surfing capital of the Philippines at tinagurian na best island in Asia. Bantugan ito sa world-class surf breaks, sa mga stunning beaches at rich biodiversity. Naging kanlungan ng mga makakalikasan ng mga turista at itinuturing na paraiso ng mahihilig sa adventure at mahihilig sa nature. Tulad na lamang ng Sohoton Lagoon na kilalang sanctuary ng mga stingless jellyfish. Dahil sa harmless naman ang mga ito, pwede kayong lumangoy kasama ang mga jellyfish dito. Pwede mag-rock climbing, cliff jumping at cave exploration. Ang Sugba Lagoon naman ay isa sa top-rated tourist destination dito sa Siargao. Kilala sa pagkakaroon ng kakaibang live corals at kulay blue-green na lagoon. Pwede mag-paddleboarding dito, kayaking, bamboo rafting, snorkeling, ledge jumping, at free diving. Ang Magpupungko Rock Pools naman ay ang nakakabighaning natural rock pool na mapupuntahan mo lamang kapag low tide. Ibig sabihin, hindi mo na ito makikita kapag high tide. Dito, pwede ka mag-swimming, cliff jumping, o mag-enjoy sa paglilibot. 30 minutes mula dito ay mararating mo na ang Tayangban Cave, ang itinuturing na isa sa hidden gem ng Siargao. Mamangha sa ganda ng lugar kung saan pwede ka mag-swimming sa open cave pool at mag-cliff jumping. Isa pang sikat na tourist spot dito para sa inyong iconic island shot ay ang Palm Tree Road, isang nakakamanghang natural beauty at napaka-iconic na lugar na nagpapahinto sa mga turista sa biyahe para lang magpa-picture. At isa din sa mga dapat niyong masubukan dito ay ang makunan kayo ng video ng mga human drone dito. Para naman sa mahihilig mag-island hopping, kabilang sa hindi nyo dapat mamiss ay ang Cauhagan Island. Daku Island, Guyam Island, at ang Naked Island. At syempre, ang world-renowned surfing spot kung saan taon-taon na ginaganap ang competition ng mga professional surfers mula sa iba't ibang bansa, ang Cloud9, ang lugar para sa mga marunong at kahit sa mga hindi marurunong mag-surf. Sulit din dito, lalo na tuwing sunrise o sunset habang naglalakad-lakad kayo sa boardwalk. Ang mga dapat nyo namang matikman dito ay ang sayungsong, isang kakanin na gawa sa malagkit na bigas na may gata ng niyog at madalas nakikita sa mga pasalubong shops. Ang puot-puot ginamos na isang salted fish o bagoong isda na may napakamurang halaga. Ang gigakit ram na maganda rin pang pasalubong at isa sa pinakapopular na inumin dito. At ang hindi pauhuli na coconut ice cream. Ang Palawan ay ang pinakamalaking probinsya sa Pilipinas, bantugan bilang world's famous tourist destination at itinuturing na isang tropical paradise sa western part ng Pilipinas at ang isa sa most beautiful island in the world dahil sa taglay nitong natural at unique charm na walang katulad. In fact, kulang na kulang ang isang linggong bakasyon mo dito dahil sa dami ng lugar na pinakamagandang puntahan. At isa nga sa pinakadinadayo dito ay ang second longest white sand beach sa Pilipinas, ang Nacpan Beach, kilalang lugar para sa relaxation, swimming at nature trip dahil sa nakakamanghang ganda ng beach. Sa kabila naman ay ang kakambal nito na Kalitang Beach, ang lugar para sa mahilig sa swimming, sa picnic, sunbathing at sunset viewing.
kilala sa tawag na Twin Beaches na matatagpuan sa El Nido, Palawan. At kung best sunset view naman ang pag-uusapan, ang Las Cabanas Beach naman sa El Nido ang tinagurian na home to the best sunset in Palawan. Pwede mag-swimming, sunbathing, or mag-chill lang na may casual dining options din at mga bar. Para naman sa mga mahilig sa surfing at snorkeling, ang Duli Beach sa El Nido ang para sa inyo. At syempre, ang ipinagmamalaki na kabilang sa top 30 na best beaches in the world, ang Hidden Beach sa El Nido. Ang Tubataha Reef National Park, itinuturing na isa sa best diving spot in the world at naideklarang World Heritage Site ng UNESCO noong 1993 at kabilang sa New 7 Wonders in the World dahil sa taglay nitong mahigit 1,200 na marine species, kabilang ang 11 pating. Meron din ditong wildlife sanctuary sa Busuanga para sa mahihilig sa hayop, ang Kalawit Safari Park kung saan matatagpuan ang mahigit 1,200 na endemic animals tulad ng giraffe at zebra. Para naman sa mahilig magkayak at snorkeling, para sa inyo ang small at big lagoons sa Miniloc Island. At kung may hidden beach, may secret lagoon din ditong tinatawag sa Miniloc Island na may majestic view para sa mga mahilig sa sightseeing. Para naman sa mahilig sa hiking, ang Taraw Cliff sa El Nido ang lugar na hindi nyo dapat palagpasin. Ang highest peak ng El Nido na may napakagandang panoramic view lalo na tuwing sunrise. Kabilang sa mga hindi dapat palagpasin ang isa sa mga highlight destination sa Palawan, ang Kayangan Lake sa Coron, ang itinuturing na pinakamalinis na lake sa buong Pilipinas. Bantugan sa pagkakaroon ng crystal clear freshwater lake na may underwater rock formations. May mga kuweba din na matatagpuan dito at maliliit na isla. Isang popular spot para sa mahilig sa swimming, snorkeling at photography. Para sa mahilig sa diving, malapit lang din dito ang Barracuda Lake. Bantugan sa pagkakaroon ng nakakamanghang rock formations sa ilalim ng tubig, kaya siguraduhin na magdala ng kamera. At syempre, hindi mo dapat palagpasin ang itinuturing na isa sa most impressive cave system in the world, ang Puerto Princesa Subterranean River National Park, nakilala din sa tawag na Puerto Princesa Underground River. Isang full mountain to sea ecosystem site na may 8.2 km long na tagos sa dagat na underground river sa St. Paul Mountain Range ng Puerto Princesa. Idiniklarang UNESCO World Heritage Site noong 1999 at kabilang sa New 7 Wonders of Nature kasamang iba pang natural wonders in the world tulad ng Amazon Forest, Halong Bay, Jeju Island, Iguazu Falls, Komodo Island, at Table Mountain. Kabilang naman sa mga local dishes ng Palawan na dapat masubukan dito ay ang tamilok
na tinatawag din na woodworm. Take note, hindi ito literal na bulate. Isa itong shell-less saltwater clam na madalas makikita sa kakahuyan sa mangrove area. Kinakain itong hilaw na isinasawsaw sa templadong suka. Para sa ilan, hindi ito magandang tingnan na pagkain. Pero ang sigurado, ito ang tipong pagkain na kapag natikman ay hindi mo pagsisisihan. Bantugan din ng Palawan sa pagkakaroon ng crocodile farm sa bansa, kaya sikat din dito ang kanilang mga crocodile dishes at ang crocodile sisig ang pinaka nangunguna dito. Ang chow long noodles naman ay ang Filipino version ng pho, isang traditional soup sa Vietnam na ibinahagi ng mga Vietnamese noong 1970s, ang panahon na naging kanlungan ang bansa ng mga Vietnamese dahil sa nangyaring sigalot at pananakop sa kanilang bansa. Ang danggit lamayo naman ay isang dried fish na sa Palawan mo lang makikita, isang fresh marinated na danggit na inaalisan ng tinik bago bahagyang pinapatuyo sa araw. Ang Batanes Island, na kilala sa tawag na the Home of the Winds, ay ang pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas. Pero, hindi pwedeng maliitin. Angkop ang lugar na ito sa iba't ibang uri ng traveling style, mga bundok, dagat, rolling hills, at mga pagkain. Bukod dito, handog din nito ang kakaibang peaceful vibes ng lugar at ang karanasan ng isang simpleng pamumuhay. Dagdag pa dito, ang Batanes ay isa sa pinaka-safe na destinasyon sa Pilipinas. Halos zero ang crime rate dito, kaya kahit solo traveler kayo, ay siguradong safe kayo. Halimbawa na lang ay kung ikaw ay tipong mahilig sa nature at picture taking kasama ang kasintahan, ang mga kaibigan o mga mahal sa buhay, pwede nyo puntahan ang napakagandang view ng Basco Lighthouse, isang 6-story lighthouse sa Naidi Hills, kung saan matatanaw mo ang malawak na tanawin ng Mount Iraya, West Philippine Sea at ang Basco Town proper. Ang maganda pa dito, walang entrance fee. Pwede kayo mag-hike papunta dito o di naman kaya ay mag-arkila ng bike o motor mula sa Basco Port. Isa din sa pinakapopular na pinupuntahan dito ay ang House of Dakay na matatagpuan sa bayan ng San Jose de Ibana sa Batan Island. Isang Ibatan house na nagpapakita ng nakakamanghang abilidad sa kung paano ito ginawa ng mga tao noon gamit lamang ang mga materyales na nakikita sa paligid. Itinuturing na UNESCO Heritage Building dahil sa pagiging oldest stone house na nananatili pa rin sa Batanes. Itinayo noon pang 1887 at ipinangalan kay Jose Dakay Estrella, ang paboritong pamangkin ng may-ari na si Luisa Estrella. Ang Mount Carmel Chapel, na kilala din sa tawag na Tukon Church, ay isang Roman Catholic chapel sa Basco, Batanes. May disenyo ng traditional stone house style na karaniwang makikita sa Batanes na may charming at intimate na interior. Matatagpuan sa hilltop na may magandang view ng West Philippine Sea, Pacific Ocean at bayan ng Basco, Batanes. Naging popular spot din ito sa mga kasalan, kaya sa mga hindi pa kasal dyan, magparinig ka na. Baka naman. Siyempre, hindi makukumpleto ang Batanes tour nyo kung hindi nyo mapupuntahan ang sikat na Honesty Coffee Shop na matatagpuan sa National Road ng Ibana, Batanes. Ang lugar na nagpapakita ng pagkakaiba ng Batanes sa iba pang lugar. Ang tindahan na walang bantay. Literal na self-service. Pipili sa mga tinda, ililista ang napiling bilhin at ilalagay ang bayad sa box. Kung mahilig ka naman sa art at nature lover at the same time, dapat nyo mapuntahan ang Fundasyon
Pasita na matatagpuan sa tukon ng Basco, Batanes, isang premier hotel at art museum na minsang naging tahanan ng national artist na si Pasita Abad. Nakatayo sa tuktok ng burol at may 270 degree ng view ng dagat, mga bundok at langit. Isang ideal na lugar para mag-relax dahil sa peaceful at romantic ang lugar na may makukulay na paligid, napakagandang tanawin at masasarap na pagkain. Ang room rates dito ay nagkakahalaga ng 11,000 pesos to 21,000 pesos depende sa mapipili nyo. Pwede kayo mag-stay dito for a minimum of 2 nights. Medyo may kamahalan, pero kayo na magsabi kung di pa ba worth it ang price. Para naman sa nature lovers at photographers, ang Marlborough Country ang lugar na hindi dapat palagpasin. Matatagpuan sa uyugan ng Batan Island ang rolling hills na may malawak na pastulan kung saan makikita mo ang mga baka at kalabaw na malayang kumakain sa damuhan at may napakagandang panoramic view ng Batanes. Tinatawag itong Rako Apayaman ng mga lokal dito, na ang ibig sabihin ay malawak na pastulan. Pero dahil sa nahahawig ang landscape nito sa isang patalastas noong 1968 ng brand ng sigarilyo, kaya tinawag ito ng mga naging bisita dito at nakasanayan ang tawagin ng mga tao na Marlborough Country. Kung ang hanap mo ay romantic place, ito na ang perpektong lugar, lalo na sa mga taong laging gustong nakayakap. Dahil mahangin ang lugar na ito, may dahilan ka na. Kahit solo backpacker kayo o grupo ng mga travel junkies, perfect place ito para mag-unwind, ma-appreciate kung gaano kaganda ang buhay at kung gaano tayo ka-blessed ni Lord sa ganitong klaseng kagandahan ng kalikasan. Siguraduhin lang na laging handa ang kamera para sa napakagandang view. Pwede nyo rin subukan ang perfect jump shot dito. Basta, siguraduhin nyo lang na hindi kayo gugulong. Kung beach naman ang hanap nyo, kabilang sa pinakasikat na puntahan dito ay ang Balugan Boulder Beach sa Basco, Batanes. Kilala sa milya-milyang baybaying na balot sa malalaking bato na nanggaling pa umano sa isang active volcano na malapit dito, ang Mount Eraya. Isa ito sa popular tourist spot ng Batanes. Yun nga lang, hindi advisable para mag-swimming dito dahil sa malakas ang alon dito. Ang Moron Beach naman ay isang white sand beach sa Sabtang Island ng Batanes, ang mas kalmado at friendly beach sa Batanes na angkop sa mga gustong mag-swimming, sunbathing at snorkeling. Matatagpuan din dito ang sikat at iconic na natural rock formation na tinatawag nilang Nakabuang Arch, isang perfect spot para sa hinahangad mong magandang beach photos. Isa pang masterpiece ng natural rock formation na dinadayo dito ay ang Alapad Hills and Rock Formation, isa sa mga iconic sites na may napakagandang view ng Pacific Ocean sa uyugan ng Batanes. Dito din matatagpuan ang sikat na Blow Your Horn sign. Siyempre, hindi lang mata ang mabubusog dito sa Batanes. Bubusugin din ang inyong mga tiyan ng mga local dishes dito na ipinagmamalaki
ng mga Ibatan. Tulad na lang ng isa sa mga comfort food ng mga Ibatan na kung tawagin ay uvid o uwod, gawa sa ginadgad na banana corn o yung pinakababang bahagi ng tanim ng saging. Hinahaluan din ito ng giniling ng karne ng baboy o baka o tinadtad na isda. Tinimplahan ng sibuyas, bawang, asin at paminta. Ang bunes naman ay isang tipikal na pagkain sa Batanes na gawa sa preserved na tangkay ng gabi at hinahaluan ng patola at karne ng baboy. Ang sopas naman ay ang pangunahing handa tuwing fiesta sa Batanes, gawa sa kanin na niluto sa turmeric pulp at madalas hinahaluan ng bawang at karne ng baboy. At ang Lunes, nakakaibang version ng luto ng popular Filipino dish na adobo. Sagana din sa payi o lobsters ang Batanes. In fact, napakamura pa. Sa halagang 150 pesos ay makakabili ka na ng malalaking payi na pwede mong ipaluto o gawing pasalubong. Pwede mo din subukan ang gawa sa tubo na native wine na kung tawagin ay palek. Kayo ba? Ilan na ba dito ang napuntahan nyo na at di pa napupuntahan? Share nyo naman.